Maingay ang buong resto bar, tila ba lahat ng nandoon gustong takasan ang bigat ng problema sa kani-kanilang buhay. May kulay neon na ilaw, nagmimistulang kaleidoscope ang paligid, at bawat beat ng musika parang pumapalo sa puso ni Marcos Mondragon, ang kilalang batang CEO ng Mondragon Group. Isang lalaking nakatakdang ikasal sa loob lamang ng 3 araw. Pero ngayong gabi, hindi siya mukhang groom. Mukha siyang lalaking pagod, malungkot, at desperado sa kahit anong uri ng katahimikan. Pare, last night mo na to as a single man. Sigaw ni Daryl sabay abot ng shot glass. Napangiti si Marcos ngunit hindi yon umabot sa kanyang mga mata. Hindi niya masabi pero ilang araw na siyang hindi mapakali. Lahat ng tao excited sa kasal nila ni Ashley Castro. Ang perfect, wealthy at socialite na girlfriend niya pero siya para bang may kulang, may mali, may nawawala. Hindi niya alam kung kasal ba talaga ang gusto niya o napipilitan lang siyang sundin ang planong itinakda na para sa kanya. At sa bawat niyang pag-inom ng alak, lalo niyang naririnig ang boses ng sarili niyang pagdududa. Ito ba talaga ang gusto ko? Another round, utos ng isa pa niyang kaibigan. At bago pa siya makatanggi, nasa harap niya na ang sunod-sunod na tungga ng alak. Gumaan ang pakiramdam niya pero sabay ding umikot ang mundo niya. Napasandal siya sa upuan, pilit nilalabanan ang bigat ng mga tanong na hindi niya masagot. Hanggang sa mapatingin siya sa may bar counter, may babaeng mag-isa, nakayoko, hawak ang isang margarita. Pulang-pulang mata talatang kagagaling lamang sa pag-iyak. Simple ang damit pero lutang ang ganda niya at sa kung anong dahilan, hindi niya maalis ang tingin dito. Parang sinisigaw ng isip niya na lumapit. Tumayo siya kahit lasing na at walang sabi-sabi na upo sa bakanting upuan sa tabi nito. "You okay?" tanong niya. Ramdam ang hilo ng mga sandaling iyon. Napangiti ang babae ng mabait. "Honestly, hindi." "I feel you," sagot niya. Simpleng tugon pero sapat para tumingin to sa kanya. "Iniwan ako?" bulong ng babae. 3 years relationship, tapos isang text lang. "Same," sagot niya, kahit technically engaged pa siya. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Hindi niya alam kung dahil sa alak pero umusad ang usapan nila nang parang magkaibigan na matagal nang magkakilala. Pinag-usapan nila ang relasyon, sakit, pressure at pagod na ayaw nilang aminin sa iba. Napansin niya ang panginginig ng babaeng kaharap niya. "You deserve better," bulong niya. "Hindi ko alam kung totoo yan o lasing ka lang," sagot nito. Umiwas lamang ng tingin pero namumula ang pisngi sa kalasingan. "Maybe both," ngiti ni Marcos. At bago pa niya mapigilan, naglapit ang mga mukha nila. Hindi niya alam kung sinong nauna, kung siya o ang babae. Pero naglapat ang labi nila, marahan sa una bago naging mapusok. Parang doon lamang sa sandaling iyon, sila huminga. Kasunod doon naghalong apoy ng alak at ng damdamin. Naging malabo ang lahat. Basta ang alam niya, hinawakan niya ang kamay nito. Inalalayan palabas ng resto bar at hindi niya na nga matandaan kung saan sila umabot sa isang hotel room. Bago tuluyan na magdilim ang buong gabi, narinig niya ang pangalan nito. "Bianca." Masakit ang ulo ni Marcos pagdilat niya. Yung tipong parang may nagwawala sa ulo niya. Pumikit siya ng paulit-ulit habang sinusubukan kilalanin kung nasaan siya. Malambot ang kama, iba ang amoy ng bedsheet, iba ang ayos ng kwarto. Hotel? Napahawak siya sa sentido niya. Pero mas mabilis pa sa hangover ang sumampal na realidad nang may naramdaman siyang braso na nakalapat sa kanyang tiyan. Mabilis siyang napatingin doon. May tao sa tabi ko. Humugot siya ng malalim na hininga at dahan-dahan inikot ang tingin niya pakanan. At halos tumigil ang mundo niya. Nakahiga sa tabi niya ang babaeng nakasama niya kagabi. Magulo ang buhok nito. Nakabalot lang ng kumot at bahagyang kita ang balat nitong may pulang marka sa leeg. Mga marka na siya ang gumawa. "No, this can't be," bulong ng binata at napaupo sa kama. Nag-inat naman ang babae, parang bagong natutulog pa ng mahimbing. Pero ilang segundo lang dumilat ang mga mata nitong kulay tsokolate at doon tuluyang kumawala sa bibig nitong isang maikling sigaw. "Sir Marcos?" Para siyang binuhusan na nagayelong tubig mula ulo hanggang paa. Ang babaeng nakasama niya kagabi, ang babaeng hinalikan niya, ang babaeng naangkin niya ay si Bianca Hernandez, ang personal secretary niyang 3 taon niya nang kasama. Loyal, masipag, at di niya kailanman nakita sa kahit anong intimate na paraan hanggang kagabi. "Bianca?"
Halos pabulong na tanong niya. Mas nanlalaki ang mga mata. What the... How? Who? Why are you here? Akong dapat magtanong yan, sir? Nanginginig ang boses ni Bianca habang mabilis tinakip ang kumot sa katawan niya. Para bang gusto niyang mawala sa mundo. Hindi ko maalala. Hindi ko nga alam kung paano ako napunta rito eh. Huling naaalala ko nasa resto bar ako, umiiyak, tapos nandun ako. Bulong ni Marcos, halos ayaw aminin. Napakapit si Bianca sa gilid ng kama, pilit nagsusuri ng memorya. Sir, I swear, hindi ko po sinasadya. Hindi ko alam na kayo yung nakausap ko. Naparanok siya, hindi matapos ang salita. Naging tahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso nilang dalawa. Hindi pa man nakakabuo ng matinong isip si Marcos ay mas kumalabog ng malakas na katok sa pinto ng hotel suite. Marcos, baby, are you inside? Boses yon na hindi niya po pwedeng hindi makilala. Si Ashley Castro. Para siyang natigilan sa kanyang nadarama. Samantalang si Bianca parang natanggalan ng kulay ang mukha. Nanginginig habang nagmamadaling inahagilap ang mga nagkalat na damit. Sir, paano to? Bulong ni Bianca at halos maluhana sa kaba. Calm down, Bianca, sabi ni Marcos kahit na siya mismo ay hindi makahinga. Ako ang bahala. Pero sino ba ang gusto niya nilokohin? Hindi niya alam kung paano magsisimula. Muli, kumatok si Ashley. Ngayon, mas malakas, mas desperado. Marcos, I know you're inside. At bago pa niya mapigilan, biglang bumukas ang pinto. Napatayo si Marcos, halos mapaatras, habang bumungad si Ashley. Nakasuot ng mahabang puting dress at may dalang breakfast tray na ngayon dahan-dahang nanginginig sa kamay. Surprise! Natigil ang boses ni Ashley. Dumalas ang tingin nito mula sa mukha ni Marcos pababa sa sahig kung saan nakakalat ang necktie niya sa dalawang baso na may natuyong lipstick. At sa likod ng kortina kung saan bahagyang kita ang paa ni Bianca. Tila biglang naubusan ng hangin ng kwarto. What is this? Pabulong pero matalim na tangon ni Ashley. Ashley, wait. Let me explain. No, stop. Umangat ang kamay nito. Pinipigilan na lumapit siya. Nanginginig ang tono, pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Sa loob ng 3 araw, ikakasal na tayo, Marcos. 3 days, tapos ito? Ash, I was drunk. Hindi ko alam na... So sinasabi mong hindi mo alam na may babae kang kasama sa kama mo? Tumawa si Ashley, mapait at puno ng sakit. At si Bianca pa talaga, seriously. Sa likod ng kortina, napahawak si Bianca sa bibig niya. Para bang gusto niya talaga na mawala na. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Lumabas siya, nanginginig. Nakitakip ang dibdib gamit ang kumot. Please believe me, I didn't mean for this to happen. Pero imbes maawa, tumalim lalo ang mga mata ni Ashley. You! Tinuro nito si Bianca na para bang tinutusok ng sibat. Ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Sekretary ka niya at hindi para maging babae niya. Ma'am, I'm sorry. Nanginginig ang boses ni Bianca, halos bumagsak ang tuhod. Tumingin si Ashley kay Marcos, puno ng puot, sakit at pagtataksil. Alam mo kung gaano ko pinagkatiwalaan si Bianca. How much I trusted you. Pero ito ang gagawin niya sa likod ko? Sa likod ng buong wedding na pinagpaguran ko. Ashley, please listen to me. I didn't mean... Umiling si Ashley. Pinahid ang luhang tuluyan ng bumagsak. I'm done, Marcos. The wedding is over. Ashley? No, wait! Pero di na siya lumingon. Tumalikod si Ashley, iniwan silang pareho. At habang sumasarang pinto doon naramdaman ni Marcos ang biglaang bigat ng lahat, ang eskandalong sisira sa pinaghirapan niya at paano niya ipapaliwanag sa mama at papa niya na atras na si Ashley sa kasal nila. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover si Marcos mula sa nangyari sa hotel, agad niyang naramdaman ang bigat na responsibilidad na hindi niya po pwedeng takasan. Sa pag-uwi niya sa mansyon ng kanyang mga magulang, hindi pa man siya nakakapasok ng maayos, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kanilang mga empleyado. Para bang alam na nilang lahat ang eskandalo. Pagbukas ng double door, naroon ang kanyang ina, si Madam Celestina Mondragon. Eleganteng babae na kilala sa business circles. Nakaupo ito sa marble sofa, naninigas ang panga. Sa tabi naman nito ay ang kanyang ama, si Don Ricardo Mondragon. Seryoso, malalim ang kunot sa noo. Explain.
Isang salita lamang mula sa kanyang ama, pero sapat para manginig ang paa ni Marcos. Dad, Mom, hindi ko sinasadyang nangyari. Hindi ko alam na... Hindi mo alam? Putol ni Celestina. Tumayo ito na para bang bulkan na sasabog. Marcos, in 3 days ikakasal ka. 3 araw. And you're telling me you just ruined everything? Mom, no Marcos. Singit ng ama niya. Mas malalim pero mas mabigat ang boses. Hindi mo naiintindihan ang ginawa mo. This wedding is not just about you. It's about our name, our reputation, our business alliances with the Castros. Napayoko si Marcos. Pakiramdam niya para siyang bata na nagkamali pero mas masakit dahil alam niya totoo ang sinasabi ng mga magulang niya. Ngayon, umatras si Ashley at ang mas malala, may chismis na lumalabas. May nakakita sa inyo na nag-aaway sa hotel. Nanlamig si Marcos. Hindi pa man kumakalat ang buong kwento, may leak na kaagad. Dad, I will fix this. Let me talk to Ash. At ano ang sasabihin mo? Singit ng ina, mapait ang tawa. I'm sorry baby, nalasing lang ako. Hindi ko alam na sekretary ko yung kasama ko sa kama. Halos manikip ang dibdib ni Marcos. Mom, please. Marcos. Bumigat ang boses ni Don Ricardo. This is not just about emotions. This is a crisis. And you only have one solution. Napatingin si Marcos. Solution? Tumango ang ama. You need to get married immediately. Nanlaki ang mga mata niya. Dad, what? Para hindi na lumabas pa ang tunay na issue. Para maisalba ang stocks. Para hindi sirain ng media ang pangalan natin. Sabay-sabay ang paliwanag ng kanyang mga magulang. Son, kung di mo kayang ibalik si Ashley, huminga na malalim ang ama. Kailangan mong pakasalan ang babaeng kasama mo, si Bianca. Hindi agad nakapagsalita si Marcos para siyang binatukan ng realidad. Ang sekretary niyang loyal, mabait, tahimik, walang kamalay-malay sa magulong mundo nila and yet, siya ang babae sa hotel room. Siya ang dahilan kung bakit natigil ang kasal at sa isang iglap, parang nag-align ng mundo sa mahirap ngunit malinaw na sagot. Si Bianca ang dapat niyang pakasalan kahit di niya alam kung paano niya sasabihin dito. Kahit alam niyang sisirain ito ang buhay nilang pareho, pero ito ang kailangan, ito ang utos. Maaga pa lang naramdaman ni Bianca ang bigat sa balikat niya. Bawat hakbang papasok sa Mondragon Group ay parang umiikbi ang kanyang puso. Hindi niya alam kung paano haharapin si Marcos matapos ang nangyari sa hotel. Ang gabi na nagbabago sa lahat, ngunit may kailangan siyang gawin. Resignation letter. Pumasok siya sa opisina, maingat ang bawat kilos. Hawak ang papel na tatapusin ang kanyang ilang tanong, serbisyo sa kumpanya. Paglapit niya sa mesa ni Marcos, nakita niya nakaharap ito sa kanyang laptop, nakasimangot, malalim ang iniisip. Ngunit pag-angat na mata ni Marcos kay Bianca, para bang may nagliliyab na apoy sa kanyang mga mata. Sir, I'm here to submit my resignation. Mahinang sabi ni Bianca, nanginginig. Inabot ni Marcos ang papel at sa isang iglap, itinapon ito sa mesa. You're not going anywhere, Bianca. Mahigpit ang boses niya. Sir, listen to me first. Lumapit sa kanya si Marcos nang tumayo. Given what happened, we need to solve this. For the family, for the company, and for everyone involved. There's only one way to prevent the issue from exploding. Kasal, Bianca. Napalingon si Bianca, hindi makapaniwala. Kasal? Sir, are you serious? Absolutely, but hindi permanente. 1 year lang. A contractual marriage. Para maayos natin reputation, para walang issue, at para hindi masira ang negosyo. After 1 year, bawat isa sa atin ay free. Humigpit ang kapit ni Bianca sa hawak niyang bag. Sir, you can't be serious. I am your secretary. I am your employee. This is insane. I did not choose this and I don't want it. Neither did I choose it. Sagot ni Marcos, ramdam ang lungkot sa tono. But this is reality and this is the only way we can control it. Nagkasagutan sila. Nagpalitan ng mga argumento, mga dahilan, prinsipyo at damdamin. Si Bianca galit at napahiya. Si Marcos abala sa kanyang responsibilidad at desperado na protektahan ang pangalan ng pamilya at ang negosyo. Sir, I can't do this. I cannot just agree. Bianca, we have no choice. At least for a year para maayos natin ang sitwasyon. Mariing paliwanag ni Marcos.
1 year lang, nothing else? Walang intimacy, walang commitment beyond the legal, pero kailangan. Natahimik si Bianca. Alam niyang tama si Marcos. Lahat ng nangyari nakakaapekto hindi lang sa kanila, kundi sa milyon na negosyo. Alam niyang masisira ang kanyang pangalan at trabaho kung hindi siya susunod. Huminga siya ng malalim. Tiningnan si Marcos sa mga mata. Fine, 1 year, but I don't owe you anything else and this is strictly business. Seryosong saad ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, matapos pirmahan ng kasunduan, ramdam na ni Bianca ang bigat ng bagong sitwasyon. Hindi na lang siya sekretary lamang ni Marcos, ngayon magiging temporary fiancé niya, isang posisyon na hindi niya kailanman hiningi. Bawat hakbang niya sa opisina ay tila may kasamang tensyon, at bawat pagtitig kay Marcos puno ng hiwaga, galit at sa hindi niya maipaliwanag, may kaunting kilig. Ngunit higit sa lahat, hindi niya inaasahan na isang bisita, si Madam Celestina, ina ni Marcos, eleganteng babae na may mahigpit na pamantayan sa pamilya at sa negosyo. Tumayo siya sa harap ni Bianca, bagyang nakataas ang baba at ramdam ng babae ang malamig na aura ng ina ng lalaki. Bianca, panimula ni Madam Celestina, mahigpit ang boses. We need to talk, ma'am. Mahinang bati ni Bianca. Ramdam ang kaba. Hindi niya alam kung anong sisimula ni Celestina. Do you know why I am here? Di nagbigay ng panahon para sumagot si Bianca. Marcos and Ashley's wedding? Ruined, and it's your fault. Napatingin si Bianca. Napahinto sa ginawa niyang paghahanda sa lamesa. Ma'am, hindi ko po talaga sinasadya. I didn't mean. Didn't mean? Singit ni Celestina, halos pumutok sa galit. You are his secretary. Nawala engagement. Marcos was ready to marry Ashley and now, nasira ang lahat ng dahil sa'yo. Napatungo si Bianca. Ma'am, I understand po na malaki ang nagawa kong problema, pero I never meant to ruin the relationship. It was nothing but irresponsibility. And what? Isang kahibangan? Napalakas na ang boses ni Madam Celestina. Do you understand the consequences, Bianca? You've endangered our family's reputation, our business, everything. And you will fix this, or at least help mitigate it? Napayoko si Bianca na halos pilit tinahaplos ang sariling braso. Ramdam niya ang bigat ng pananagutan sa bawat salita. Ma'am, I will try po, and I will do whatever I can. Good. Mahinang sabi ni Celestina, bagaman naramdam ang galit sa bawat pagpili ng salita, at isa pang bagay, Marius is serious about this 1-year contractual marriage. You're not only helping him to save this reputation, you're helping our family, understand? Yes, ma'am, sagot ni Bianca. Halos bumagsak na ang tuhod sa kaba. Do not fail. Marcos may be forgiving, but I am not. Remember this every time you see him. You are part of this, willingly or not. You have responsibilities now. Tahimik na nagpaalam si Bianca, ramdam ang matinding bigat ng mga salita. Hindi lang siya ang nagbago sa gabing iyon. Ngayon, ang kanyang buhay, trabaho at bawat kilos magiging sentro ng kontrobersiya. Ang temporary marriage hindi lang kasunduan sa opisina, ito'y utos ng pamilyang Mondragon, at ang tagumpay o kabiguan nito ay nakasalalay sa kanya. Habang naglalakad pabalik sa elevator, huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi madali ang darating na taon. Sa araw ng kasal, parang Hollywood set ang Mondragon Mansion. Bawat sulok puno ng mga bulaklak, kristal at gintong dekorasyon. Ang red carpet nakalatag para sa mga bisitang kilalang kilala sa mundo ng negosyo, mga investors, partners at kaibigan ng pamilya. Lahat naroon nakasuot ng eleganteng damit, handang saksihan ang engrandeng kasal nila. Si Marcos, naka-tailored tuxedo, tila larawan ng perpektong groom. May lamig sa mata, ngunit may kakaibang liwanag. Ang liwanag ng relief na naayos na ang kanyang problema, kahit pa sa hindi niya gustong paraan. Si Bianca naman, nakaputing gown na simple, ngunit eleganteng nakasuot, ay halos hindi naman makapaniwala sa eksena. Bawat hakbang niya sa aisle ay parang may milyong-milyong mata na nakatutok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya ang kabigatan sa puso niya.
Ngunit kailangan niyang ipakita sa lahat na siya ang asawa ni Marcos. Ang seremonya puno ng formalities, speeches mula sa mga magulang at mga toast ng mga kaibigan sa negosyo. Si Marcos at Bianca nagpakita ng pagmamahalan, mga halakak sa eksaktong sandali at mga hawak kamay na nagpapakita ng pagkakaisa sa publiko. Sa isang tabi, may narinig si Bianca tungkol kay Ashley Castro, ang dating fiancé ni Marcos. Narinig niya na si Ashley ay lumipad na patungong ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang career bilang model. Maayos ang kanyang desisyon. Sa ganitong paraan, wala siyang nakakabanggit tungkol sa nakaraan. Ang dating fiancé ni Marcos. Narinig niya na si Ashley lumipad na patungong bansa upang ipagpatuloy ang kanyang career bilang model. Maayos ang desisyon niya. Sa ganitong paraan, wala siyang makakabanggit tungkol sa nakaraan. Para kay Bianca, isang malaking ginhawa ang nalaman yon, kahit may kaunting konsensya pa rin sa puso niya. Pagkatapos ng engranding kasal, naglakad sina Marcos at Bianca pabalik sa kanilang bridal suite. Ang silid puno ng mga bulaklak, kandila at malambot na unan. Parang isang eksena na nagmula sa pelikula. Ngunit sa kabila ng romantikong dekorasyon, ramdam ni Bianca ang bigat ng kasunduan na kanilang pinirmahan. Isang taon na contractual marriage. Pagkapasok sa silid, tinanggal na ni Marcos ang kanyang jacket at inalok si Bianca ng upuan. Tumayo siya sa harap niya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at walang halong biro. Bianca, bago tayo magpahinga sa unang gabi natin bilang mag-asawa, kailangan nating linawin ang lahat, wika niya. Malalim ang boses. Napatingin si Bianca. Pakiramdam niya babagsak ang lahat sa kanya. Sir, kailangan ba talaga ito ngayon? Oo, this is the foundation of our arrangement, sagot ni Marcos. Humihigpit ang hawak sa papel ng kontrata sa kamay niya. Para malinaw ang lahat, para walang hindi pagkakaintindihan. Huminga si Bianca ng malalim. Alam niya mayroong punto si Marcos, ngunit ramdam niya ang kirot ng bawat salita. Ang kasunduan natin, paliwanag ni Marcos, ay 1 taon. Wala tayong pakialam sa pribadong buhay ng bawat isa, pero may isang patakaran na hindi dapat baliwalain. Tumigil siya at tumingin diretso sa mga mata ni Bianca. Walang maiinlaw sa iba hanggat hindi natatapos ang kontrata. Napatingin si Bianca. Ang puso niya kumalabog. I understand, sir, pero paano kung di natin kontrolado ang damdamin natin? Ngumiti si Marcos, isang mahinang ngiti na hindi niya ginagamit sa publiko. Pag-uusapan natin lahat ng ito kapag dumating ng panahon na yon. Pero sa ngayon, kailangan nating respetuhin ang kasunduan. Ito ay para sa proteksyon ng bawat isa at ng pamilya natin. Tahimik si Bianca. Iniisip ang kahulugan ng bawat salita. Sa loob ng 1 taon, bawat galaw, bawat desisyon at bawat emosyon nila ay naka-frame sa kasunduang iyon. Walang puwang para sa impulsive na damdamin. Walang puwang para sa maling hakbang. Fine. Mahinang sagot niya. I will follow the terms of this contract. Tumango si Marcos, tila konektado sa sagot. Good. Now let's try to rest. Wika ni Marcos at tumakbang patungo sa kama. Umupo si Bianca sa tabi niya, ramdam ang bigat ng gabi. Ang unang gabi nilang mag-asawa hindi romantiko. Wala ang halik, wala ang init ng damdamin. Isang umaga, habang naghahanda si Bianca sa kanyang kwarto, maingat niyang inaayos ang sarili. Pagkatapos ay nagpunta na sa kusina para maghanda ang pagkain nilang mag-asawa. Lumapit si Marcos sa kusina, nakaredy na sa pagpasok sa trabaho. Bianca, tawag niya. Mahina at tila may iniisip. Huminto si Bianca sa paglalagay ng kape sa tasa. Marcos? Mahinang sagot, ramdam ang kaba sa dibdib. Don't come to the office anymore, wika ni Arcos. I already told them you resigned. I don't want you involved in the company. I don't want any more issues. Napahinto si Bianca sa ginagawa niya at napatingin kay Marcos. So you want me to stay at home? Yes, just stay here, Bianca. Be safe. Be at home. Hindi nakalabas sa bibig niya ang mga salita na gusto niyang sabihin, na ito'y parang pagkakakulong, na parang nawalan siya ng sariling buhay, ngunit alam niya wala siyang choice. Ito ang kasunduan at kailangan niyang sundin para sa kapakanan ng kontrata at ng reputasyon nila.
Tumango si Bianca. I understand, Marcos. At yon ang simula ng bagong buhay niya. Isang buhay bilang housewife sa bahay ng asawa niya. Ngunit sa loob ng ilang linggo ramdam niya ang pagbabago sa kani-kanilang relasyon. Halos laging late si Marcos, bumabalik sa bahay na pagod, tahimik at tila iniiwasan ng kahit anong matagal na usapan. Kapag nagkakasalubong sa kusina, simpleng tago lamang o nagbabalik ng simpleng good morning o good night. Ramdam ni Bianca ang lungkot, para naging estranghero ang taong dati niyang nakakasama sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Wala nang tawanan na gaya sa opisina, wala nang konting pagkakatuwaan sa trabaho at ang gabi naging tahimik at malungkot. Sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan ni Bianca na mag-adjust, magkasipag sa bahay, magluto, maglinis at mag-organisa ng lahat. Ilang buwan pang matuling lumipas, maaga pa lang, abala na si Bianca sa kusina. Kasama niya si Aling Martha, matagal lang kasambahay ng pamilya ni Marcos. Habang naghahanda ng almusal, ang aroma ng kape at pritong itlog ay pumapawi sa init ng araw. Ngunit hindi ito sapat para ipagtabuyan ang init na nararamdaman ni Bianca sa puso niya. Bianca, dahan-dahan lang ha? Payo ni Aling Martha habang pinupunasan ng mesa. Ayokong masaktan ka sa sobrang bilis ng paggawa mo. Napakasipag mo naman, iha. Ngunit bago pa niya maayos na maiposisyon ng mga plato sa mesa, biglang nakaramdam na matinding hilo si Bianca. Napalingon siya kay Aling Martha, nanginginig ang mga kamay at agad na sumuka sa tabi ng lababo. Iha, okay ka lang ba? Tanong ni Aling Martha, halatang nag-aalala. Huminga na malalim si Bianca, tinakpan ang bibig niya habang pinipigil ang pag-iyak. I'm fine po, just a little dizzy. Ngunit napansin ni Aling Martha ang halatang pagkahilo sa mukha ni Bianca. Hinawakan niya ang pulso nito. Hala, bata ka. Matagal ka na bang ganito? May iba ka pa bang nararamdaman? Napatingin si Bianca. Ramdam ang bigat sa puso niya. Hindi po, hindi naman po. Siguro nga po busog lang ako o konting init lang. Mahinang paliwanag niya. Ngunit hindi pumayag si Aling Martha. Inawakan niya ang balikat ni Bianca at nagtanong ng diretsyo. Tama na yan, anak. Alam mo, minsan, ganito ang sintomas kapag buntis ka. Huwag mong ipagwalang bahala. Baka may mangyari sa'yo. Biglang kumabog ang puso ni Bianca. Para bang tumigil ang mundo sa paligid niya. Buntis po? Halos maiyak siya sa takot at kaba. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagkakataon. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna at baka mapano ka pa, saan ni Aling Martha. Tumango na lamang si Bianca bago umakyat pabalik sa kwarto. Matapos ang nakakabagabag na umaga sa kusina, hindi na kontento si Bianca sa hinala lamang. Ramdam niya na mayroong malaking pagbabago sa kanyang katawan at kailangan na iyon na malamang manang tiyak. Kaya pumunta siya sa pinakamalapit na botika at bumili ng isang pregnancy test. Pagbalik sa bahay, pumasok siya sa banyo, sinara ang pinto at dahan-dahan na binasang instructions. Habang naghihintay ng resulta, ramdam niya ang tibok ng puso niya na tila na gustong mawala ng puso niya. Isip niya, paano kung totoo? Paano kung hindi? Matapos ang ilang minuto, dahan-dahang lumapit siya sa test kit at tiningnan ang resulta. Dalawang malinaw na guhit ang tumambad sa kanya. Dalawang guhit. Buntis siya. Di niya maiwasan na mapaiyak. Ang emosyon ay halong ligaya, takot at kaba. Sa isip niya, bigla niyang naisip ang isang tanong. Paano kung matapos ang isang taon? Paano kung tapos na ang kontrata namin? Paano kung kailangan ko ng mag-isa ang pagpapalaki ng anak namin? Ngunit sa likod ng lahat ng takot na yon, naramdaman niya rin ang init ng pagmamahal. Para sa sanggol, para kay Marcos na kahit binabaliwala siya, ay unti-unti nang napapalapit sa kanya. Pero hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanya ang balita, ngunit alam niya, kailangan niyang gawin. Pagkatapos huminga ng malalim, kinuha niya ang telepono, tinawagan si Marcos. Sa kanyang isip, maaaring magalit, magulat o masakta ng asawa, ngunit sa kabilang banda alam niya, ito ay hindi po pwedeng itago. Marcos, may kailangan akong sabihin sa'yo, mahinang wika niya. Halos nanginginig na ang boses. Bianca, ano yun? Tanong naman ni Marcos. I'm pregnant. Buntis ako, Marcos.
Sandaling natahimik sa kabilang linya. Para bang tumigil ang mundo ni Marcos at hindi niya alam ang mararamdaman ng mga oras na iyon. Kaya hindi niya namalaya na naibaba na pala niya ang telepono. Mula nung araw na sabihin ni Bianca kay Marcos ang balita ay hindi na naging pareho ang mundo nila. Para bang may binuksang pinto sa puso ni Marcos. Hindi niya may paliwanag pero simula nang marinig niyang salitang buntis ako, may kung anong lambot at ligaya ang kumurot sa loob niya. Maaga siyang umuwi mula sa opisina. Hindi niya na tinapos ang 3 meeting na nakahanay. Hindi mahalaga ang reports, hindi mahalaga ang investors, ang mahalaga ay si Bianca at ang sanggol. Pagdating niya sa mansyon na datnan niya si Bianca, hawak ang tiyan, halatang kinakabahan at litong-lito. Lumapit si Marcos at sa unang pagkakataon, walang alinlangan niyang hinawakan ang kamay nito. "Let's go to the doctor," malumanay niyang sabi. "Marcos, baka mali lang yung test. Ayoko mag-expect." He smiled softly. "Then we will confirm it together. You're not alone, Bianca." At doon pumatak ang luha ng dalaga. Pagdating nila sa ospital, ramdam ni Bianca ang sobrang lamig. Hindi niya alam kung dahil ba sa aircon o dahil sa kabang nadarama niya. Hawak-hawak niya ang kamay ni Marcos habang naghihintay sa OB/GYN room. Ang totoo, di pa rin maiwasan ni Bianca ang mag-isip. Paano kung hindi magustuhan ni Marcos ang resulta? Paano kung magbago ang isip nito? Pero iba ang Marcos na kasama niya ngayon. Tahimik pero nakangiti. Pagpasok nila sa loob, mahina silang binati ng doktor. "So, we're here for confirmation. I see." Tumango si Bianca habang mahigpit ang kapit kay Marcos. Nag-umpisa ang ultrasound. Natigil ang lahat. Ang lamig ng gel sa tiyan niya ay napalitan ng init ng tensyon. Pag-on ng screen, unti-unting lumitaw ang maliit na bilog na gumagalaw. "There," sabi ng doktor. "Congratulations! You're about 8 weeks pregnant." Napatakip si Bianca sa bibig. Mabilis ang pagluha. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Ang puso niya parang nagwawala sa takot, tuwa at pag-asa. Pero ang reaksyon ni Marcos ang pinaka nagpatibok sa puso niya. Umangat ang mukha ni Marcos at para siyang batang nakakita ng himala. Niyakap niya si Bianca ng mahigpit. "Bianca, we're having a baby." Bulong niya, puno ng tuwa at emosyon. "Marcos?" Tanging na isagot ng dalaga at tuluyan na ngang bumigay ang mga luha niya. Hinawakan ni Marcos ang pisngi niya at pinunasan ang mga luha. "Thank you for giving me a family. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya." Sa unang pagkakataon, ramdam niya na kumpleto ang pagkatao niya at nakalimutan niya ang kasunduan nila. Pagkaraang malaman ni Marcos na buntis si Bianca, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Di man agad sinasabi ni Marcos pero ramdam ni Bianca ang panlalambot sa puso nito. Araw-araw dinadalan siya ni Marcos ng pagkain. "Baka nagugutom ka na," sabi ni Marcos habang inaabot ang mainit na sopas. "Kailangan mong kumain ng tama para sa inyo ng baby." Lagi nang maaga na umuuwi si Marcos. Wala na ang dating pagod na itsura ng lalaki na abala sa negosyo. Kapag nakauwi si Marcos, hindi na tahimik ang buhay. Pinag-uusapan nila ang mga araw nila, ang kondisyon ni Bianca at minsan natatawa si Marcos sa mga kakaibang cravings niya. Habang lumilipas ang linggo, naging magaan ang samahan nila. Hindi nila namalayan na unti-unti na silang lumalapit sa isa't isa. Hindi bilang 2 taong napilitan lamang sa sitwasyon. Kung hindi, bilang 2 taong natututong umasa sa isa't isa. Isang hapon, sabay nilang sinabi ang balita sa mga magulang ni Marcos. Niyakap kagad siya ng ina ni Marcos. "Bianca, apo ko ang dinadala mo. You are a family now, iha." Sabi nito na may halong masayang humahaplos sa tiyan ni Bianca. "Kalimutan mo na mga sinabi ko sa iyo noon. Dala lamang yun ang galit at problema sa negosyo. Ang mahalaga ay maging maayos kayo ni Marcos alang-alang sa inyong anak." Nakangiting saad ng ginang. Nag-iba rin ang trato sa kanya ng ama ni Marcos. Kung dati malamig at formal, ngayon ramdam ni Bianca ang paggalang at pag-aalala na para bang matagal na siyang bahagi ng pamilya. Sa unang pagkakataon, di na siya nakaramdam ng takot o pagkailang. Sa halip, ramdam niya ang isang tahimik na saya, isang posibilidad na baka may magandang patutunguhan ang lahat.
at sa gilid na iyon ng kusina habang pinagmamasdan ni Bianca ang masayang pamilya, nahuli niya na nakatitig sa kanya si Marcos. May ngiti sa labi, para bang unti-unti na siyang nagiging mundo nito. Lumipas pa ang ilang araw matapos ang pagbisita nila sa magulang ni Marcos. Mas naging magaan at mas naging tahimik ang mga gabi nila sa mansyon. Galing check-up si Bianca at sinamahan siya ni Marcos. Pag-uwi nila, nagluto si Marcos ng simple lamang na hapunan. Isang bagay na hindi niya nakalang marunong pala ang lalaki. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Biro naman ni Bianca habang umuupo. That makes two of us, nakangiting sagot ni Marcos. Pero ang sabi nila, dapat daw spoiled ang buntis. So, I'm trying. Habang kumakain sila, napapansin naman ni Bianca na madalas ang pagtingin sa kanya ni Marcos. Hindi yung dati, hindi yung aloof na Marcos na kilala niya. Ngayon, may lambing, may init, may parang gustong sabihin pero hindi nag-aalangan. Pagkatapos ng hapunan, nagaya si Marcos na maglakad sa garden sa likod ng mansyon. Tahimik ang paligid, tayong ingay ng kuliglig at banayad na hangin ang maririnig. Bianca, bunga ni Marcos, may gusto sana akong sabihin. Napahawak si Bianca sa tiyan niya, kabado. Tungkol saan? Huminga na malalim si Marcos bago tumingin sa kanya. This past weeks, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Alam ko nagsimula tayo sa isang gulo, walang plano, walang malinaw na direksyon. Tumingin to sa bituin bago bumalik ang tingin sa kanya. Pero sa araw-araw nakasama kita, araw-araw nakikita kitang inaalagaan ang baby natin, I realize something. Anong something? Mahina pero kumakabog na tanong ni Bianca. Tumingin si Marcos diretso sa mga mata niya. Seryoso, totoo. I think I'm falling for you. Parang napahinto ang mundo ni Bianca. Marcos, bulong niya. Hindi sigurado kung ano nga ba ang sasabihin. Lumapit si Marcos, marahang hinawakan ng kamay niya. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon. Hindi ko rin sinasabi na dapat mahalin mo rin ako pabalik. Pero gusto ko malaman mo na I want to try for us, for our baby, and for whatever this is between us. Dahan-dahan siyang hinila ni Marcos papalapit, hindi para halikan, kung hindi para yakapin. Mahigpit, mainit at puno ng paggalang. Isang yakap na nagsasabing hindi na siya mag-isa. At sa gitna ng malambing na yakap na yon, napansin ni Bianca ang pagtatapat ng puso niya mismo. Bakit parang ayokong matapos ang ganitong moment? At doon niya na-realize na aapektuhan na rin siya. Kinabukasan, maagang nagising si Bianca. Nakasuot siya ng simpleng dress, medyo maluwag dahil nagsisimula nang lumaki ang tiyan niya. Habang nag-aayos siya ng buhok, biglang may kumatok. Bianca? Boses ni Marcos. Pagbukas niya ng pinto, halos mapatigil siya. Nakatayo si Marcos, hawak ang isang tray. May breakfast, may fresh fruit juice at isang maliit na bulaklak na kulay puti. Breakfast in bed? Gulat niyang tanong. Umiling si Marcos, nakangiti. Breakfast for my queen. Ayoko kasing mapagod ka. Parang biglang uminit ng pisngi ni Bianca. Habang kumakain siya, nakaupo si Marcos sa gilid ng kama. Pinapanood siya na parang takot siya na may mangyayari. Pwede mo naman akong hindi bantayan. Natatawa niyang sabi. Ayoko, sagot nito agad. Gusto kong makita kung nagugustuhan mong pagkain. Pagkatapos kumain, inalalayan siya ni Marcos na bumaba. Hawak ang kamay niya kahit kaya naman niyang mag-isa. At habang naglalakad sila sa hallway ng mansyon, biglang sumablay ang tapak ni Bianca. Nakakapit siya kay Marcos. Mabilis naman siyang sinalo ng lalaki. Careful, bulong nito. Halos idikit na ang labi sa tenga niya. Ramdam ni Bianca ang init ng hininga nito. Ang tibok ng puso nito na malapit sa kanya. Bigla siyang natigilan, hindi dahil muntik na siyang madapa, kundi dahil nasa bisig na naman siya ni Marcos at hindi niya gustong bumitaw. Marcos, mahinang tawag niya. Dahan-dahang itinawid ni Marcos ang pagkakahawak niya pero hindi ito agad bumitiw. Tumingin ito sa kanya, yung tingin na parang nangungusap. Bianca, pabalong nitong sabi. May sasabihin sana ako kagabi pero hindi ko na nasabi lahat. Kulang pa? Tanong niya na nanginginig ang boses. Tumango si Marcos, mas lumapit, halos magdikit na ang noo nila. I told you, I'm falling for you, but the truth is, huminga ito ng malalim.
I think I already did. At bago pa man makasagot si Bianca, marahan, mabagal at buong pag-iingat na idinampi ni Marcos ang labi niya. Isang halik na puno ng pagmamahal, isang halik na nagpabago sa tibok ng puso ni Bianca at sa unang pagkakataon hindi siya umurong. Hindi siya nagulat, hinayaan niya at dahan-dahan gumanti siya ng halik sa asawa. Paglayo nila parehong hingal at pulang-pula ang pisngi. Marcos? Sorry Bianca, bulong ni Marcos. Hindi ko na napigilan. Umiling si Bianca at ngumiti. Hindi ko rin napigilan at tama ka. Iisa tayo ng nararamdaman. Mahal din kita, Marcos. Nakangiti naman si Marcos sa narinig bago siya niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, pagmulat niya ng mata, nandun na rin si Marcos sa tabi niya. Nakaupo, hawak ang maliit na libro tungkol sa pregnancy. Good morning, bati nito at tinalikan siya sa noo. Isang bagay na hindi pa nito nagawa noon. Ang aga mo, natatawa niyang sabi habang inaabot ang unan. Ayoko lang mamiss yung first morning na tayo na talaga. Nakangiti si Marcos, parang teenager na kinikilig. At buong araw hindi to lumayo. Siya ang naghanda ng pagkain. Siya ang naghatid sa kanya sa garden para maglakad-lakad. Siya ang nagmassage sa paa ni Bianca para mawala ang sakit. At tuwing titingin to kay Bianca, para bang punong-puno ang mga mata niya ng init at pagmamahal dito. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula nila? Ngunit sa gitna ng matamis na araw, may paparating na problema na hindi nila inaasahan. Nasa veranda sila si Marcos, nakakunot ang noon niya, sunod-sunod, parang urgent. Call from Dad, sabi nito. Napahinga ng malalim si Arcos at sinagot ang tawag. Dad, bakit? Nabuto lang sasabihin niya nang marinig ang sigaw sa kabilang linya. Kahit si Bianca narinig ang boses ng Don. Marcos, bakit trending ang asawa mo? Napapitlag si Bianca. What do you mean trending? Tanong ni Marcos. Nanginginig ang boses niya. Buksan mo ang social media. Wika ulit ng ama. Now! Mabilis na kinuha ni Marcos ang phone niya, binuksan ang feed, and there it was. Bianca! Mga agaw, mga posts, mga larawan, mga edited at ang pinakamasakit, picture ni Bianca kasama si Marcos. Kuha nung gabing nagkita sila sa resto bar bago pa sila ikasal, na pinalabas sa third party siya ni Marcos habang engaged pa ito kay Ashley. Hindi totoo to, bulong ni Bianca. Nanginginig ang mga kamay. Nagsimulang bumilis ang paghinga niya. Bianca, calm down, I will fix this. Pero bago pa siya mapigilan ni Marcos, sunod-sunod ang alert. Ashley posted a video at sa video na iyon, umiiyak si Ashley, nakatingin sa camera at nagsalita. I don't want to say this, pero iniwan ako ni Marcos dahil sa sekretary niya. Hindi ko alam paano ko haharapin ito, pero sana, Bianca, matauhan ka. Sana hindi ka masaya sa pagwasak mo ng relasyon namin. Parang bumagal ang mundo niya. Nalaglag ang phone ni Bianca. Nanghina ang tuhod niya at halos nawalan na siya ng hininga. Marcos, nanginginig niyang sabi, hindi ko na kaya to. Hindi ko kasalanan. Agad siyang sinalo ni Marcos. Hawak ang mukha niya. Bianca, look at me. Mahigpit ang boses nito. I won't let anyone hurt you. I will protect you, I swear. Pero hindi na nakasagot pa si Bianca dahil unti-unti nang dumidilim ang paningin niya. At bago pa siya mawalan ng malay, narinig niya na ang sigaw ni Marcos. Bianca! Baby, stay with me. Bianca! Pagkarating sa ospital, halos hindi makapagsalita si Marcos. Karga niya si Bianca na walang malay. Nangangatog ang buong katawan niya. Doctor, please, someone help her. Sigaw ni Marcos nang dumiretso sa emergency room at agad siyang inalalayan ng mga nurse. Nilatag nila si Bianca sa stretcher, kinabit ng ECG at oxygen at mabilis na inassess ang kondisyon niya. BP niya, bumabagsak, sabi ng nurse. Possible pregnancy complication. Prepare ultrasound and labs, utos ng doktor. Kinabahan siya ng mga sandaling iyon. Hindi niya ma-imagine ang buhay kung mawawala si Bianca. Hindi lamang to kasunduan, hindi na lamang papel. Ito lamang ang babaeng mahal niya. Doc, please save her. Save both of them, bulong niya. Halos hindi na makahinga. Habang hinihintay ang resulta, tumunog ang cellphone ni Marcos. Unknown number.
Normally, hindi niya sasagutin. Pero ngayon, kahit ano, kahit sino, baka may kinalaman sa nangyari. Pag-swipe niya, agad siyang sinalubong ng iyak. Marcos, I'm sorry. Boses yon ni Ashley. Nanigas ang panga niya. Ashley, anong ginawa mo? Hindi ako to. I mean, ginawa ko, oo. Pero hindi ko gustong lumala, I swear. Hindi ako nakapag-isip ng plano. What plan? Humikbi si Ashley, humagulhol. I didn't want to ruin her. Hindi ko gusto nasaktan si Bianca. Hindi ko gusto nasaktan ka. Ashley, tell me everything. Ang daddy ko. Nangangatog ang boses niya. Nang malaman niyang buntis si Bianca, nagalit siya. Dahil ibig sabihin nun, pangmatagalan na kayo ni Bianca Marcos at luging-lugi na siya sa negosyo ng pamilya namin. Napakayom ng kamao si Marcos. Your father used you? Pinilit ka na gumawa ng gulo? Hikbi ni Ashley. Marcos, sinabihan niya akong kausapin ka ulit. Piniting bumalik ka sa akin at kapag hindi, mawawalan kami ng lahat. Pero hindi ako pumayag. I went abroad para makalayo, pero nung nalaman niya na buntis na yung Bianca, sinimulan niya na ang smear campaign. Yung video, pinagawa niya sa akin, yung trending, lahat, nilagyan ng budget para siguradong sisikat. Pero Marcos, hindi ko ginusto. Natatakot lamang ako sa kanya. Sinabi kong hindi na ako babalik sa'yo, pero pinipilit niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. Ashley, alam mo ba na delikado ang lagay ni Bianca ngayon dahil sa gulong ginawa ninyo? Marcos, I'm really sorry. Pero bago pa siya makasagot, lumabas na ang doktor. Dahil sa gulong ginawa ninyo. Marcos, I'm really sorry. Lumabas ang doktor. Mr. Mondragon? Agad siyang tumayo. Halos matumba na sa sobra niyang stress. Dok, kamusta ang asawa ko? Ang baby namin. Huminga na malalim ang doktor. Good news, stable na si Bianca. Nag-collapse siya dahil sa severe and elevated blood pressure pero naagapan namin. Bumagsak ang balikat ni Marcos sa pag-ahon ng hininga. Napaluha. Thank God. Pero, dagdag ng doktor. Napatingin si Marcos, muling kinabahan. Her pregnancy is high risk. Hindi po pwedeng ma-stress, hindi po pwedeng mapuyat, hindi po pwedeng mabigla, at pinaka-importante hindi dapat umiiyak o kinakabahan. Kapag naulit ang nangyari, maaaring maapektuhan ng bata. He caused this. The world caused this. Ashley's family caused this. Aalamin namin kung maaari na siyang umuwi bukas, pero for now, bantayan mo siya. Protect her at all cost. Yes, Doc, I will. Seryosong saad ni Marcos. Habang natutulog sa Bianca, pumasok naman si Marcos sa loob ng kwarto. Lumapit siya, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito at bumulong. Bianca, hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Hinalikan niya ang likod ng kamay nito. I will protect you and our baby, even if I have to go against the world. Pagmulat ni Bianca sa ospital, ramdam niya agad ang bigat ng puso niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdamin niya para kay Marcos. Lumingon siya sa tabi at nandoon si Marcos nakaupo, hawak ang kamay niya. Ngunit napansin niya ang kabalahang nakatago sa mga mata niya. Parang alam niya na lalapit siya, ngunit natatakot siya na lumapit. Marcos, mahina niyang tawag at biglang nagulat ng sarili niyang pagkilos. Ayoko na maging pabigat. Para sa'yo, sa baby, sa lahat. Napahawak ang kamay ni Marcos sa kanyang mukha, dahan-dahan. Bianca, hindi ka pabigat. Hindi kita iiwan. Hindi ka kailanman pabigat sa akin. Mahal kita at ang mahal ko'y ikaw at ang anak natin. Ngumiti si Bianca, ngunit nanginginig. Pero Marcos, natatakot ako. Paano kung may mangyari? Paano kung maging mahirap sa atin ang sitwasyon? Hindi mo kailangan pang mag-alala tungkol sa akin. Ako ang bahala. Ang importante, ligtas ka. Ipaglalaban kita tulang sino man ang makakagulo sa pamilya natin. Seryosong saad ni Marcos bago hinalikan sa noo ang asawa. Kinabukasan, determinado si Marcos sa tanggapin at tapusin ang gulo. Pinuntahan niya si Mr. Castro, ang ama ni Ashley. Sir, panimula ni Marcos. Gusto kong humingi ng paumanhin sa iskandalong nangyari sa amin noon ni Ashley. Napahinga si Mr. Castro ng bahagya. I see, Marcos. Sorry din sa nagawa ko, lalo na't problemado ako. At pati anak ko, nasaktan ko siya. Lalo ng asawa mo, kamusta na siya? She's fine.
at gagawin ko lahat para protektahan sila ng anak ko. Pero gusto ko rin na tulungan ang inyong negosyo. Naiintindihan ko ang pagkalugi nangyari. If you allow me, tutulungan ko kayong makabangon. Matagal na nanahimik si Mr. Castro bago ngumiti ng bahagya. Alright, Marcos. Thank you for taking responsibility. Samantalang si Ashley ay nagdesisyon na dumalaw na sa ospital. Lumapit siya kay Bianca. Bianca, I am really sorry. Sabi niya, hawak ang kamay ni Bianca. Hindi ko dapat ginawa ang video. Hindi ko dapat ginawa ang eskandalo. Masaya na ako sa abroad pero hindi ko matanggihan si Papa. Hindi ko rin sinadya na masaktan ka o ang baby. Ngumiti naman ng bahagya si Bianca. Ashley, mahalaga sa akin ang kapayapaan ngayon at alam kong hindi mo ginusto at ako ang may karapatan na humingi ng tawad sa iyo. Nang dahil sa akin hindi natuloy ang kasal niyo ni Marcos and I'm really sorry. Naiiyak na saan ni Ashley. Kinalimutan ko nang nangyari at nakamove on na ako, Bianca. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Papa, hindi ko gagawa na bumalik pa ulit dito. Huminga si Ashley at nagpakita ng phone. Deleted ko ng lahat. Wala nang bakas. Ngumiti si Bianca. Salamat, Ashley. Sana maging maayos sa tayo. Ngumiti rin si Ashley. Yes, at sana maging payapa ang puso ni Bianca dahil sa wakas wala na siyang kinikimkim na guilt sa puso niya. Mas magiging maayos na ang pamilya nila ni Marcos. Makalipas pa ang ilang buwan, dumating ang araw na pinakihintay ng mag-asawa. Pagkatapos ng ilang oras na pagtutulungan ng doktor at ng mga nurse, dumating ang pinakamagandang sandali. Isang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol ang sumalubong sa kanila. Congratulations, Mr. and Mrs. Mondragon, wika ng doktor. Sa unang pagkakataon, hawak ni Marcos ang maliit na kamay ng anak nila ng babae na pinangalanan niyang Beatrice, habang si Bianca naman ay nagpapahinga at pinagmasdan siya na may mga luha sa mga mata. Hello baby, welcome to the world, bulong niya, puno ng pagmamahal. Hindi na napigilan pa ni Marcos ang tuwa, halos magwala na ang puso niya dahil sa saya. Niyakap niya si Bianca at halos magkasabay silang umiyak sa sobrang dami ng emosyon. Pagdating ng mga magulang ni Marcos, masaya ang mga ito na lumapit sa mag-asawa. Niyakap din nila si Bianca at ang baby, sabay ang pasasalamat sa Diyos. Ang sarap damhin na may apo na kami, sabi ng ama ni Marcos habang hinahaplos ang ulo ng baby. Ang cute! Dagdag naman ng ina niya habang napapangiti sa bawat ngiti ng bata. Si Marcos, hawak ang baby sa bisig ay nakatingin sa asawa. Bianca, thank you for giving me the greatest gift of my life. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya natin sa kahit anong paman. Isang taon ang matuloy na lumipas. Nagdesisyon si Marcos na muling mag-propose ng kasal kay Bianca. Ngayon, hindi para sa kontrata, kung hindi para sa tunay at ganap na pag-ibig. Sa isang engrandeng kasal, nandoon ang lahat. Magulang ni na Marcos, si Bianca, mga kaibigan at si Ashley, kasama ang nobyo niya na masaya sa sariling buhay. Sa unang pagkakataon, naglakad si Bianca sa aisle, hawak ang kamay ng tatay niya at sinalubong ni Marcos ng ngiti at halik sa labi. Bianca, I love you so much. I love you too, sagot ni Bianca, habang ang mga luhay punong-puno ng saya at pagmamahal. At sa gitna ng masayang kasalan, ramdam nila ang init ng pamilya, ang pagmamahal. Kahit busy sa negosyo, sinigurado ni Marcos na may oras siya sa pamilya. Ramdam nila ang init ng pamilya, ang pagmamahal. Kay Bianca, sa baby nilang si Beatrice at sa magulang niya. Ang kanilang kwento mula sa gulo, kasunduan, takot at problema ay natapos na isang masaya, kilig at panghabang buhay na pagmamahalan. Hindi man naging maganda ang simula ng kanilang pagsasama, pero sa huli na naig pa rin ang pagmamahal, lalo na at silang tinadhana para sa isa't isa. At labis ang kaligayahan nila dahil kasama nila ang sentro ng pagmamahalan nila, ang kanilang anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.